Alam mo yung mga simpleng kwento ng aswang na madalas nating naririnig nung bata pa tayo. Akala ko, katang-isip lang yon hanggang sa mangyari ito sa akin at sa kaibigan kong si Joshua. Hindi niya tunay na pangalan, pero para sa kwento natin, siya muna yon. Ito na ang kwento ko. Nakatira kami ni Joshua sa isang maliit na baryo dito sa Bagong Silang, isang lugar na tahimik naman sa araw, pero nakakabahala sa gabi. Simple lang ang buhay dito, mga tricycle ang bumibiyahe, at palagi kaming dumadaan sa makikitid na eskinita. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Galing kami ni Joshua sa isang inuman sa bahay ng kaibigan naming si Rico. Mga 2:00 na ng madaling araw nang magdesisyon kaming umuwi. Hindi naman kami ganun kalasing, pero alam mong medyo tipsy na. Habang naglalakad kami pa uwi, nadaanan namin yung madilim na eskinita, malapit sa lumang bahay ng mga magtanggol, isang bahay na laging tinatambayan ng mga matatanda para magkwento ng mga kababalaghan. Tahimik lang kami ni Joshua habang naglalakad, pero bigla kaming napatigil. May narinig kaming iyak. Iba yung tunog. Yung parang pusa, pero mas malalim at mas nakakatindig balahibo. Napatigil kami at nagtinginan. "Pare, narinig mo yon?" tanong ni Joshua. Tumango lang ako, hindi ko na magawang magsalita. Nakakapanindig balahibo yung iyak, lalo na sa ganung oras ng gabi. Pagkatapos ng ilang segundo, wala na yung tunog, kaya naglakad kami ulit. Pero habang naglalakad, parang may sumunod sa amin. Alam mo yung feeling na parang may mata sa likod mo, pero hindi mo makita. Ganun yon. Tumitingin kami ni Joshua kaliwat kanan, pero wala kaming makita. Tahimik na ulit ang paligid, pero ramdam ko yung kaba sa dibdib ko. Hanggang sa biglang tumigil si Joshua. "Pare, tignan mo yun," bulong niya, sabay turo sa isang sulok ng eskinita. May isang malaking itim na pusa na nakaupo sa tabi ng isang post ng kuryente, mga ilang metro lang ang layo mula sa amin. Malaki siya, parang sobrang laki para sa isang normal na pusa. "Pare, hindi normal yan," bulong ko kay Joshua. Napatitig kami sa mga mata ng pusa, matatalim, pula, at parang nakatitig sa kaluluwa mo. Napatayo kami sa mga balahibo, at mas lalo kaming kinabahan nang bigla itong umakyat sa bubong ng bahay sa gilid. Tumalon yung pusa ng sobrang taas at wala kaming magawa kundi magmadaling maglakad papalayo. Pagdating namin sa tapat ng bahay ni Joshua, tumigil kami para huminga ng malalim. Pareho kaming tahimik, pero alam naming pareho na hindi normal yung nakita namin. Bago pa kami makapasok sa bahay, narinig namin ulit yung iyak ng pusa. Pero this time, mas malapit na, parang nasa likod lang namin. "Takbo!" sigaw ni Joshua. Tumakbo kami papasok ng bahay niya. Sarado agad ang pinto at nagkulong kami sa loob. Pareho kaming humihingal, pero alam mong pareho kaming takot na takot. Umupo kami sa sala at hindi namin magawang mag-usap ng maayos, hanggang sa may marinig kaming kaluskos sa labas ng bintana. Lumapit kami ng dahan-dahan, at nung sumilip kami, nanlamig ako. "Pare, may tao," bulong ko. May nakatayo sa labas ng bahay, isang matangkad na babae, payat, at parang may baluktot na katawan. Hindi namin makita ang mukha dahil nakatalikod siya, pero kitang-kita ko yung mga kamay niya, mahaba, parang mga kuko ng hayop. Bigla kaming nanigas sa takot nang makita namin na may mahaba at itim na buntot na dumudungaw mula sa likod niya. Hindi ito pusa, pero alam kong ito yung nilalang na nakita namin kanina. Bago pa kami makagalaw, bigla siyang tumalon sa ere, at sa isang iglap, naglaho siya sa dilim. Napatitig kami ni Joshua sa isa't isa, at wala kaming masabi. Takot na takot kami. Kinabukasan, nagkwento kami sa mga matatanda sa baryo. Napakunot ang noo nila. Sabi nila, may aswang sa lugar namin, isang nilalang na nagiging pusa tuwing gabi at kumakain ng mga bata o matatanda. Hindi ko alam kung totoo lahat ng to, pero matapos ang gabing yon, wala na kaming ibang magawa kundi mag-ingat. Hindi na kami dumadaan sa eskinita tuwing gabi. Hanggang ngayon, bumabalik sa alaala ko ang mga matang yon. Ang itim na pusa. Hindi ko na alam kung kaya pa naming balikan yung gabing yon, pero isa lang ang sigurado, hindi ito katang-isip. Totoo yung mga kwento ng aswang. At sa Bagong Silang, totoo ang takot.